Sa muli ko pong pagbisita kay Roseanne, ay muli naman niyang naaalala ang ginawa sa kanya na sumira sa kanyang buhay. Tumindig ang balahibo ko nang kininto ito ng kanyang ina ang ginawa kay Roseanne. Nagkangal ka. Pagripan na ako. Kahit anong pagripan niya ako. Inaalala niya talaga nangyari sa kanya, no? Pagripan niya ako. Anong sinabi sa'yo? Gubaan nga na akong panty, tsaka short. Inanong ka ng panty mo at saka short. Niya sa mga pulis. Tapos ano pa? Pagda ako, sa catering niya. Pinahiga ka? Iyo. Sus. Tapos, ano pa ang ginawa sa'yo ni Rolly? Ito nung pagripan nga na ako. Tapos nagpainom pa daw siya ng alak. Isang bata. Pinainom ka? Iyo. Hindi ganyan yan pa. So ayan po mga Kalingap, welcome back muli sa aking channel po ni Kalingap Tata. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe po sa mga bago lang po sa aking channel. Please huwag niyo po kalimutang subscribe at pindutin ang notification bell para mas lagi updated po kayo sa aking mga upload videos. So ngayon po mga Kalingap, andito tayo sa Mantagbak at ngayon po ay bisitahin ko muli si Roseanne. At medyo matagal natin din na bisita kasi gawa po ng may mga nisakaso tayo. Pero ngayon ay binigyan natin ng oras at araw po para bisitahin po si Roseanne kasi may naghatid po ng tulong kay Roseanne. Siyempre, ang sponsor po na Roseanne na si Tita Pampranz. So ayan po mga Kalingap, medyo masama po ang panahon. Gawa po ng may bagyo naman po mga Kalingap. So ayan, si Roseanne po ay kapitbahay nila Darlene. Ayan ang bahay na Darlene, oh. Ayan po. So ito po ang bahay nila Roseanne mga Kalingap. Wala yatang tao. Ayan, nakahiga si Roseanne, oh. May nangyari naman siguro kay Roseanne. So ayan po mga Kalingap. Tahan natin dito tayo dumaan. Tao po! Po! Te! Wala yata ang tao. Ay! Magandang hapon po, te. Si Roseanne po? Tarak. Ha? Tarak. Uy! Tarak na naman. Tarak. Bakit parang amoy ano? Asaite. Inano mo? Ito. Ano? Nilagay mo sa kanya? Mga lang. Natarak ka na naman. Sakit daw yung ulo niya ay. Natarak ka siya, nilalagyan kong asaite at masakit ang ulo niya. Oo. Sus, natarak na naman si Roseanne, mga Kalingap. Kailan nagsimula yung tarak niya? Hapon. Tapos kanina. Ngayon. Ayan po, Tita Pampranz, oh. Malamig kasi. Ako nga, Diyos ko. Blood sugar ko. Sakit ng paa ko. Malamig. Kahit yung paa ko nga, nag-ano eh. Maraming lamig. Wow, si Roseanne, natarak na naman. Tarak na naman si ate. Anong ano niya, pag nagtarak siya? Nasisigaw siya yung... Ang sigaw, parang takot na takot yung nangyari sa kanya nung na siya. Nangyari sa kanya. Yung ano siya, yung... Yung trauma. Natruma siya. Ang sabi kasi nung doktor, makita lang nito yung magaling ito. Kasi trauma daw yan, hindi man yan yung talagang epilepsy. Pag nakita na daw ito nakakulong yung ginawa sa kanya. Hindi pa pala nakakulong yan? Hindi pa. Hindi na nga namin nagpakalat na ako ng picture sa munisipyo. Grabe na, inaalala niya talaga nangyari sa kanya, no? Pagripan niya ako. Binahasa siya. Sa basikbulan. Sa basketballan daw? Kahit ngayon, pag naalala niya talaga na siguro galit siya. Ba't sa akin nagagalit? Talagang lagi niya tang naaalala yan. Kaya pag naalala siya, yung parang galit na galit siya. Tapos minumura. Sabi niya, hindi ko na yun ninong. Ninong pala niya yun? Ninong niya. Bininyagan kasi yung sanggol pa. Tapos hindi ko sukat akalain na gagawin sa kanya yan. Pagripan mo ako. Nangayag kang Rolly ka?
ka! Magandang rally ka! Magandang rally ka! Naalala niya talaga na. Kang rally ka! Pagirapan mo ako! Naging ganyan talaga yung ta. Ganyan siya. Parang nagkakanta siya, pero sa isip niya yung ano. Yung ginawa niya. Ginawa. Minsan nagsusolo siya dyan, nagaganyan siya. Hindi kayo mali sa ano Yung eh. pang-role ka, Mm. rape, nang re-rip ka, rapist ka, nagkakanta siyang ganyan. Mm. Tapos mamaya, aabuti na siya pag naalala niya. Oo. Natarak naman siya. Nagkikinta na kami ng isang araw dyan, oh, tsaka yung asawa ni Totoy. Mm. Sabi, mama, nila pala si Ate Ros, may nagkwento sa akin. Ilapit mo ang mic te. Sabi ko, matagal na. Nagkikintuhan kami ng 3 dyan. Mm. Sabi ko, wag mo nang babanggitin ka ko, Jason, ano. Pag naalala niya, abuti na naman. Ngayon, naalala na. Ay, naalala niya. Di inabot, nagbaraligtad kami dyan sa kusina. Mm. Yun na, nagtarak siya, tapos kahapon na hapon. Tarak siya. Dahil na naman nalilimutan sa road. Sabi nga dyan ng mga tao, dapat daw ay mahuli yun. Sabi ng doktora, kailangan makita niya nakakulong. Kasi daw, pag ang galing daw niyan, pag nakita niya nakakulong yung lalaki, mawawala din trauma, magaling yan. Eh kaso man nga, hindi man nga makita na kung saan pumunta. Ngayon, naalala naman niya. Kasi pag minsan, matino talaga yan, matino ang isip niya. Oo. Huwag lang yung maalala talaga yung nangyari sa kanya. Pero mo tang ano, 7 na taon. Siya na Paano taon. hindi maapektuhan ang isip niya? Mm. 7 na taon siya nung nangyari yun sa kanya. Ay, alam mo, lamayan na sana ngayon dito. Muntik na mamatay si Agmo. Bakit? Nagturoog na yun dito. Bakit? Anong Yung nangyari? ano niya, yung arthritis niya, nag-ano na sa puso. Ah, umakit na? Tapos, ano sa kidney niya. Tapos makulit, naghahakot na naman. Nagkakot naman ng buhangin si tatay. Naghahakot na naman. Kaya, ay, naku, salamat. Sabi ko, mabuti hindi natuloy yung ano, siya. Mm. Ayan na naman. Oy, tay. Happy birthday! Ay, si tatay, oh. Pili ka na. Ikabawal naman sa imong para Nag-ano ka naman ng buhangin, tay? muntik na itong mamatayan, lamayan na sana ngayon. Ano na yan, tuog na. Mm. Tapos maitim na ang labi niya. Tapos sabi, pinaano ko dun sa kapatid niyang binata. Sabi ko dalhin dun sa ina niya. Sabi, pinacheck-upan mo ng ina. Binigyan mo ng ano, gamot. Mm. Tapos pinagbawalan mo nga siyang mapagod. Malamig na naman baga. Mm. Babad na naman siya. Mabad na naman. Babad na naman. Hindi mo naaawat kasi wala nga ang ano daw. Kawawa yung ano mo, asawa niyo mo? Alam mo to, nakaiga na Asawa niyo dito po. tao. Mm. Alam mo to, tuog na siya. Tapos, Siyempre, wala kasi kayong pagkunan ng ano eh. ako. Pagkunan ng pagkain, pangailangan ni Rosan sa araw-araw. Siyempre si Tutoy, naghahanap na niya sa kanila din. Oo, kasi may asawa na rin yung si Totoy. Eh, naghanap buhay rin si Totoy. Patak na ang luha ko dyan, kala ko mamatay na eh. Mm. Dinala siya sa tricycle, yung tuog siya, dinala siya dun sa ina, tapos pinacheck-upan siya. Mm. Kukumpain nga sana, ayaw nang pakumpain. Ayaw nang pakumpain? Ano na lang daw siya ng gamot. Mas delikado, mas nakakatakot Malala magpakumpain. kasi yun dun ay sa provincial. Ay, mas lala lang doon. Tapos pamasay balik-balik, wala man bumabantay kay Rosan. So, wala pang magbabantay kay Rosan. Paano na si Rosan? Naalala mo naman ginawa sa'yo? Nakasimangot talaga kanina pang maga. Yung kilay niya. Kasi sabi ko na ano ka, hayop na yan, rolling yan. Parakito. Ginagay niya. Sabi ko, Naalala. huwag na natin pagparaanon. Kahapon, nagtarak yan. Yun ang nasa isip niya. Sara doon nga ng bintana, pintuan. Ah, sinarado yung pintuan? Oo. Ano palang ginawa sa'yo? Anong ginawa sa'yo ni Rolly? Kat ano, pigiripan Napinto yan, ako. Anong sinabi sa'yo? Gubaan nga na akong panty, tsaka short. Ah, inanon ka ng panty mo at saka Sabi short. niya sa mga pulis. Tapos ano pa? Pagda ako, ano, sa catering niya. Pinahiga ka? Iyo. Tapos, ano pa ang ginawa sa'yo ni Rolly? Kat ano, pigiripan nga na ako. Tapos nagpainom pa daw siya ng alak. Isang Ah, pinainom ka? Iyo. tabi pa daw sa alak. Hindi ganyan yan pa. Napasok yan hanggang ano yan, hanggang grade 2 mo lang. Kinder siya, labas pa. Nauwi, napasok. Tapos na mag-grade 1 siya, nauwi, napasok.
Nung mag-grade 3 siya, makalahati anong taon, parang na iba ng ano niya, reaction. Tapos sabi ng teacher, bakit ano si Rose nagsasalita ng ano, na nirep daw siya ni Rolly. Pinunto ko dun sa teacher. Tapos yung lagi niyang naaalala, tapos tinutok siya dyan ng mga batang kaedad niya. Na nirep ka ni ano, nininong mo, ginaganyan siya. Parang naapektuhan siya ta. Ano yung isip niya? At yan, wala man yung ganyan. Tapos pagkalipas ta ng ano, mga 2 buwan, kinumpay namin sa Lourdes ta ano, grabe ng ang trauma niya. Tapos sabi nga ng doktor, Mrs., kung gusto niyo gumaling ang anak niyo, hanapin mo yung lalaki, pakulong niyo. Kasi hindi yan magaling hanggat hindi niya nakikita ang nakakulong. Hindi man daw yung epilepsy. Hindi epilepsy yung sakit niya? Oo, inaabot na siya, gawa ng pag naaalala niya. Gawa na pag naalala Grabe niya yung ang ano? takot niya. Oo. Mismo doktor ang nagsasabi, si doktor ano, Philip kasi doktora Lirio mag-asawa. Yung kasi ang doktor yung sa Lourdes parehas. Sabi, Mrs. magaling ang anak mo basta importante. Makita niya yung nag-grip sa kanya. Dahil hindi naman niya. Pag makita daw yung naggasa sa kanya, Hindi naman talaga total niya ano yan epilepsy. dito talaga epilepsy. Tapos nagsabi siya dadalhin daw permit sa maraming tao. Sabi ng doktor, para ang isip niya malilimutan niya. Malilimutan yung ano, ginawa sa kanya. Kasi pa nagsusuloy dito minsan nagluluha siya. Oo. Naiyak siya? Sabi ko, na ano ka ate? Kala ko naghihingi ng pera. Wala mo tayong pera. Hindi. Si Rolly, hayop na yan. Tapos mamaya, nag-iiyak na siya. Anong ginawa sa'yo ate na Rolly? Ano pang ginawa sa'yo? Ano pa? Rosaan? Ha? Anong ginawa sa iyo? Ano pang ginawa sa'yo? Baga siya, naalala niya kanina pa yung maga. Anong ginawa sa'yo, Rosaan? Ako na. Sabihin mo ate Puerta. Sabihin mo. Nabig-ibigan pati niya ako. Hinalikan daw. Ah, hinalikan ka? Oo. Sipin mo, 9 years old pa lang siya, ano? Ang ganda-ganda kasi ang maliit pa yan. Oo nga. Tapos buo pa ang ngipin niya. Buo pa. Bibo siya. Ang taba-taba siya. Yung pala ay nung unang regalo, na binigyan niyan tay ano, 1 taon, maliit pa. Kaya pala sabi ko unang regalo sa kanya, puro backpiece na damit. Yung pala pinagnana sa baby pa. Yung spaghetti? Oo. Tapos pang swimming na bikini. Ano ba sanggol na sanggol? Regaluhan ng ganyan. Ganun pero na regalo mo. Tapos mapunta sa bahay, binibigyan siyang pang merienda, bibigyan 50 pesos lagi-lagi. Tapos isang bis nga naglalaba ako sa bahay. High blood ako noon ay parang matino nga kasi tang isip niyan. Nagsusulo yan, mapunta dyan sa taas, mabili. Siguro nakita ng ninongin. Tapos yun. Hindi pa sa akin nagsasabi, ay paingka-ingkay siya. Lapit mo yung mic na yun. Pinaano namin sa doktor sa probinsya. Yun, positive. Narap siya. Positive na ginahasa siya. Tapos yung para din ako nung siraan ng ulo. Taas Anong naramdaman mo na eh? Oo, Ano nangyari sa kanya nun? nag-iiyak ako permi. Tapos sabi ko sinira ang buhay ni Rosan. Dahil kung hindi man niya ginanyan niya, bakit ngayon may asawa na yun? Kaya Oo, baka magtatrabaho. nakatapos nito ng pag-aaral. No? Alam mo, pag iniisip ko yan, Diyos ko, para akong mamamatay, tapos ganyan pa siya. Hindi siya makakabuhay ng maayos, hindi siya mararanasan magkapamilya. Pag naalala kong ninong yan, hayop din talaga. Yung ginawa sa kanya. Kaya, minsan, kahit ako lang, naisip ko, naiyak ako dahil nakakaawa baga si Rosan, wala siyang normal na buhay. Gusto ko, kahit hindi siya makapag-aral, basta maranasan niyang mag-asawa, magkaanak, magpamilya. So, sinira niya lahat, Sinira yung ano. Sakit pa. Pinapanalangin ko yun na na kahit hindi kami makapahuli sa kanya, basta yung iba, gumawa siya ng masama, tapos mahuli siya, ng karma. Kaya yun na lang pero kung pinagdadasal. Minsan ay, katulad ng magbabagyo, nabulabo at tarak niya, laging naisip mo yun sa kanya, takot din pati siya sa hangin at sa ulan. Yung malamig. Sabi niya, mami ko, nire-rip ako ni Rolly, nag-uulan kaya. Nag-ulan yun? Kaya pag naulan, saka takot siya. Naluha na to si nanay. Sabi niya, hilingan mo si Rolly, yaon dyan mami ko si Rolly sa labas. Sabi ko, pag nakita ko, papatayin ko pa ako yun, huwag ka matakot.
Kaya basta tuwing mag-ulan, para siyang nahiga siya dyan, para siyang takot. Takot siya, nandyan daw si Rolly, nandyan daw sa labas. Pre-refill na naman daw siya. Kamang hayop na yun, biruin mo, naghihirap na kami tapos yung sa gamot niya. Ang mahal-mahal ka ng gamot na ngayon ni Rosan. Ang isang buti, 1.5 na. Kaya, Diyos ko, sabi ko, daming mangyayari dyan. Ibang babaeng, bakit ito pang bata? Bakit si Rosan pa, no? Bata pang ina niya. Sayang. Sayang talaga, ang pag-iisip niya. Sayang yung mga pangarap ni Rosan, no? Huwag lang siya maalala niya. Pero pag minsan talaga normal na siya. Yung bagang, alam niya, sabi niya, mami ko, mabuti binigyan tayo ni Kuya Tata yung washing. Mami, hindi ka nahirapan. Matino siya Kaso pag yun, nagkataon na naisip na naman niya, tulala na naman siya. Pag inaalala na naman yung nangyari sa kanya. Tapos yung nag-uulan-ulan na, mahiga na dito. Sabi ko, dito ka na, merendal tayo. Ayaw ko nga na andyan si Rolly, re-repeat na naman ako. Nag-uulan baga. Sabi ko ay, awan ko. Tapos agumpa ganyan. Kung minamalas-las lang nga, patay na yun, pinaglalamayan na. Tuog na kasi ng tapos putla na siya. Yung bibig niya, matigas na yung panga niya. Yung pala ay naanon sa puso niya, yung niya, arthritis. Paano pag si tatay, no? Uwang ko. Paano na kayong dalawa ni Rosan? Iniisip, may sakit pa ako. Kaya sabi ko nang dalasal ako. Sana tumagal pa ang buhay ko, tumalak. Magasikaso. Mahirap ang buhay na. Ako di bali maghirap na kami basta gumalig lang siya. Mangarap ko sa kanya magkapamilya sa nang maayos. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay. Basta gusto ko lang maranasan yung Magkaroon siya ng may asawa na mag-aalaga sa kanya, yung tanggap siya kung ano siya. nangangarap Karoon siya ng pamilya, ganun. Sabi niya kahapon, lagi yung binabanggit sa akin na mami ko gusto kong mag-asawa, maanak akong lalaki tsaka babae. Sabi niya, aalagaan ko. Hindi ko alam kung ano nang nasa isip ko. Minsan inatake akong blood sugar, nagtatarak siya. Maintindihan. Nagdadasal naman ako lagi. Hindi ako natutulog na hindi nagdadasal. Minsan nakakapag hinanakit na. Sa kanang dasal, hindi man dinidinig yung dinadasal mo. Hindi man naririnig. Sabi ko sana binigay na lang yung ganyan ni Rosan. Tapos may mga kaya sa buhay. Hirap na kami. Tapos ganyan pa. Sakit pa ako. Naiyak na naman si mama mo, Rosan. Nabilihan ko ata ng nung pag-alis mo baga kay Nagutang ako dyan utang ako ng 160, nagbili ako ng gamot. Hanggang nga ay sinisigil nga ako Kasi binili ko ng gamot niya. Hindi naman talaga ako utang. Katuyaran ko, baling maghidap ako ba sa ayaw ko lang mangutang. Kasi marunong mangutang. Nagkang-utang ako doon sa kanto yung nagpapa 5-6. Nagutang ako ng 1.5. Binili ko ng gamot. May gamot pa siya. Wala na siyang gamot, hindi? Meron pa. Pa yata? 30 piraso. Yan. Iniisip naman siguro yung Yan, nag-ano naman siya. Pagdating mo, nakahiga kami ng dalawa, nagsasalita siya. Nagkikintungan siya. Mabuti, tayo din ang mo pagdating. Kikintuhan kami, sabi nga niya. Patayin ko daw sa Rolly. Sabi niya? Sabi mami ko, kumuha ka ng sundan. Patuloy mag-ulan na Rolly. Retis ito. Nagkintuhan nga kami. Kaya sabi ko ay, tumigil ka na ito, baka abutin ka na naman, maalala mo. Tumawag ka na nga. Lagi niyang naalala si Rolly. Patayin ko daw si Rolly. Para daw hindi na niya makita. Pag nakita daw niya, baka ripin daw na naman siya. Naandyan ang pamilya niya sa basketballan.
Taga rito talaga yun. Mag-aayos na bahay dyan. Magandang bahay. Mga kapatid niya yan. Hindi na nakikita si Rolly. Di ko alam kung nasaan na. Pero namukhaan pa rin niya yung ano niya. Oo, mga yun. May nakakita daw dyan sa Kubangbang. Namukhaan mo pa rin si Rolly yung gumawa. Namukhaan mo? Oo, kilala. Kilala. Namukhaan mo? Mukha pa niya yun. Roseanne, namukhaan mo pa? Ano yung mukha niya? Ano na naman siya ay Kasi mangot Ano yung mukha niya? Naalala mo? May maliit lang mukha nun tapos malaki ang panga. Ganun. Mahaba buhok. Maliit na lalaki. So pag nakita niya, makikilala po niya pa Kilala rin. niya. Hindi man niya naanohan. Nilimutan. Kawawa si Roseanne, biktima ng ano, no? Kaya nga ni pag Biktima ng hindi ka nais-nais na ano, alam mo ta, pangyayari. hindi naman ta sa, biruin mo ha, hindi naman sa pagkabastos ano. Ano man sabihin dito. Alam mo ta, kahit daw sa puwit niya. Grabe ang trauma. Bakit? Nirip daw siya sa puwit niya. Sabi niya? Ay, iinik baga naman yun ng bata. Wala man siyang alam sa ganon. Bihira, ano? Kaya, sinabi ko sa doktor, kaya daw pala grabe at trauma na Roseanne. Dahil sa ginawa sa kanya. Parin mong aanan yung bata sa puwit. Grabe yun. Oo, grabe. Malala yun, te. Kaya nga ni siya, naano ganyan ang isip ko, siya man kasi rin sasalita. Totoo yan? Oo. Totoo yun? Oo nga, yun. Hinano daw siya sa puwit. Totoo? Giripan nga na Sinasabi niya ta. Totoo? Ino ka sa dito. puwit? Tamo, tinuturo yung puwit. Kaya pala ta nung Giripan ako dito. Ay, talagang lalaki na. May asawa naman yun. Grabing May ginawa mga niya, no? kapatid na babae, may mga pamangkin. Kung Grabing bakit- ginawa niya kay Roseanne. Awang-awang nga dyan yung doktor. Sabi ko, wawa naman sa Roseanne. Kahit baga naman puwit, walang patawad na hayop na lalaki. Inaanak niya yan, tapos kababata inaanak yan. pa, no? Kababata pa ni papa niya. Magkalaro ng maliit. Tapos ngayon, barkada niya. Tapos ginanyan yung... Hindi ko maisip na ano. Ano lang na Sabi ko nga ta, kung may kuwat pa lang ako, papahanap ko hayop yung papapatay ko talaga. Oo. Oo nga ta, pag nasa isip ko Pag yun. naano mo, Magantihan ko lang yung ginawa niya dito. magantihan mo lang ginawa ni Rolly kay Roseanne. May nag-ano nga sa akin, o-offer sa akin, hahanapin daw niya, papatay niya. 50 mil hinihingi sa akin. Sa imang ako makukuha ng ganyan. Makukuha daw niya. Kung hindi man niya, Nandito lang daw ta sa dait. pero kung hindi niya man siya maano, Yung pagdating iba. sa langit, Tsaka hindi na siya ligtas doon. pag ginawa niya sa iba, mahuli siya. Oo. Yun ang ano niya. Tapos ililipat siya dito, taga rito sa dait. Makikita na nitong nakakulong. Pinagandasal ko yan para si ate ay nakakailan naman si ate. 22 na, 23 na sa December na naman darating. Gusto ko baga bago siya mag-25 ay gumaling na siya para magkaasawa. Hindi ko sabihin baga mawala man ako may sarili ng pamilya. May pamilya na siya. Ay, hindi mo, mawawala ako tapos ganyan siya. Paano? Paano na? Baka mamaya maglakad-lakad. Sana makahanap siya ng yung lalaki na magmamahal sa kanya. Oo. Yung mamahalin siya, Marami nga dyan. kahit na ganyan ang nagkakagusto estadyo kaya, ng oo. buhay niya, ng kalagayan niya, sana may magmamahal sa kanya. Marami dyan pa nagkakagusto ka lang. Takot sa akin na Takot sa'yo? nahihiya. Kung ko lang tatanungin ko, kung may magmamahalang kay Roseanne, aalagaan siya, tapos mamahalin siya, maganda baga sa Roseanne. Oo. Ang dami ng may sakit na ganyan, mga pangit, nagkakaasawa. Oo. Sabi ko pa, paasawahin ko yan. Si Roseanne Para pa kaya? Oo nga. Kahit dito lang sa tabi ko, bahay, dyan lang sa Pero yung mga nangyari sa kanya na kung hindi man mahuli hindi man mahuli yung gumawa sa kanya, ipasa Diyos lang po natin yung mga nangyayari. Lagi kong Tanging ang Diyos na lang po ang maghahatol sa kanya. Tanging ang Panginoong Diyos na lang maghahatol sa kanya. Ano na kahit na bago ako matulog, nag-iiyak ako. Tulog na si Roseanne, nakayapos ako. Sabi ko, Lord, sana po kung hindi man mahuli yung gumawa nito kay Roseanne, sana pagalingin po bago man ako mawala. Parang hindi ko tanggap na. Parang hanggang ngayon na hindi po pa rin tanggap yung nangyari sa kanya. Hindi, sabi nga nila, nasanay na daw ako. Hindi ako nasanay. Pag inaabot Kumbaga yan, pag inaabot siya, pag naiisip mo inaabot rin. yan, grabe pag minsan, malala. Pag inaabot yan, talagang
Ang tagal niya parang hindi na mabawian ng hinga. Parang hindi na siya makahinga. Ganun. Kaya pag yung ganyan sang normal siya, lagi ko siyang nilalambing, yapos ko. Nayayapos din ako. Sabi niya, mama ko, I love you to ha. Ganyan. Ayaw kong mamatay ka. Marunong ayaw kong mamatay ka, kawawa man ako. Ganyan siya. Alam niya na pag nawala kayo, Alam niya nga, Kawawa siya. simula nung maliit pa siya, kami dalawa lang magkatabi. Kung halimbawa man mawala si ate, karamihan sabi ng iba, di bali na mauna si Rosan, bago ako mawala, hindi man nakakaawa. Pero pag iniisip ko tayo nagang iyak ako, hindi ko kaya sa mawawala si Rosan. Parang mamatay na din ako. siya nga. Sa pulbaga, sa pulya, kami dalawang kasama. Oo. Araw, gabi, oras-oras. Nakakaawa siya, no? Ang dami na siya naawa. Saan daw si Rosan, kalarganda. Tsaka malamang Isa na ako dyan na naawa kay Rosan. Talagang kahit na medyo bihira lang tayo makapunta dito, pero pag wala ako ay si Rosan yung inisip ko. Nagparatarak yan, tanong sabi mapunta ka dito pagka Sabado. Sige ka na naman intay dyan nakaupo. Pinarabot niya. Naghihintay siya sa akin. Marunong man, alam niya ang Sabado, alam niya ang Linggo. Alam niya. Kaya sabi Di niya, ba sabi ko Sabado, punta ako. So naghihintay siya dito Sabado. Diyan, inabot siya dyan. Ay, naghintay ka na. Maghapon nakaupo. Naghihintay ka daw sa akin nung Sabado. Maghapon Rosan? siya nakaupo. Naghihintay ka daw sa akin nung Sabado. Hinantay mo si kay tata. Nag-iisip yan. Oo, kasabago pa. Kasabot pa din maga. Sabi daw, hambugon mami ko si Kuya Tata. Nagangirot ako dyan, nakaupo. Sabi daw, hambugon talaga si Kuya Tata. Sabi niya, butog talaga si kay tata. Butog. Mapunta daw dito. Mapunta daw dito. Hindi man. Sabi ko, busy. Ito sabi niya. Busy pa ako si Kuya Tata mo. Sana maintindihan mo rin ako ha, Rosan. Pero andito lang si Kuya Tata. Sabi Di niya, mawala nag-iisip sa iyo ko ha. Si Kuya Tata. Dito lang ako. Nag-iisip na naman tao. Para na akong nakakatad ng kapatid mo, Rosan. Dito lang si Kuya Tata. Sige Nay. Lahat po ng mga nangyayari, ipagsa Diyos lang natin. Tapos Kasi sabi ang daw, tanging mga maghahatol sa kanya ay Panginoong Diyos. tsaka yung babang-baba ka, may Diyos baga tayo, maram itaas kang bigla. Tapos mahuli yung o di. Yun lang talagang pwede kung kung dapat mahuli na, gusto makita at sasampalin ko. Panginoon lang bahala sa kanya. Sana mahuli natin si Rolly, sana mahuli na siya, lagi kong pinapanalangin na mahuli na siya. Hindi man mahuli dito, yung ibang tao makahuli sa kanya kung gumawa na naman siya ng ganong kasama. Ibang tao na magpahuli sa kanya. Natawa na siya. Sige po, Nay. Luluha yan Te. kanina. So, andito ako para bigyan kayo ulit ng tulong at alam ko siguro na wala nang gamot si Rosan. At siyempre si Mama Pam Franz, nag-aalala din sa iyo. Para ka na kasing... si Mama Franz. Kumustahin mo si Pati mong Merry Mama Pam Christmas. Franz, Tita Pam Franz. Mga friends, Kumustahin mo siya? Ano sabi mo sa kanya? Merry Christmas. Uy, Merry Christmas daw, Tita Pam Franz, oh. Merry Christmas. Mga Mamas, friends, mamas ko daw siya. mga Pasko. Oh. Lagi niya sinasabi dyan, mapas ko kay Mama Franz, mami ko. Tapos dinugsugan niya, si Kuya Tata, baga mami ko hambugon, wala man akong lutuan. Baka sa Christmas, baka bigyan ka ni Tita Pam Franz, ha? Sabi ko, kung magsalita ng ganun kay Kuya Tata, kabait-bait ni Kuya Tata. Ayos ito. Payos natin. Oo. Yung pagpunta ko pala dito, nagtaka si Tita Pam Franz, bakit wala ka daw ngipin? Tinanggal ko baka. Sabi ko, tinanggal, baka Ito na ipaayos. Ay, labo-labog ang tarak niya nun, tapos ang pikto niya, yun na ganun siya. Pagkakatarak niya, ganun. Yung ganun sabi ng doktor, natural maganyan kasi ang naubusan siya ng hangin. Nababa daw yung hangin sa tiyan, kaya naganon siya. So yan, may ano ka naman ngayon, may pangbili ka naman ng gamot, galing kay Tita Pam Franz. Ganyan kakamahal ni Tita Pam Franz, oh. Mapapanood niya ito. Mapapanood niya ito, ang vlog natin sa kanya. Ang bisita natin. Ayan. So hindi na ko alam na talagang iniisip niya pala lagi yung nangyari sa kanya. So kaya nga Nay, Kanina pa nga kami dyan nakahiga, laging kinikinto si Rolly. oh, sige. Ibigay ko po ito sa inyong pinabigay ni Tita Pam Franz. Oh. 4,000 po yan, bilangin nyo. Galing kay Tita Pam Franz. Para pang yun, pang araw-araw. Pang allowance ni Rosan, pang gamot. Salamat, maraming salamat. 4,000 yan? Oo, Ayan. Tita Franz.
Nabili ako na kasi ini ng bulong tao, wala siyang gamot, nangutang ako ng 1.5. May tubong 100. Kaya mamabayaran ko na din po. Maraming So makakabayad ka na sa utang mo. So ayan. Tapos mapabili na naman ako uli ng sambuti, kahit wala na kayong panggastos. Basta gusto ko lang lagi reserba ang gamot. Kinuha niya yung bag niyo. Ipasok na sa bag niya. May wallet ako dyan. Ay, Laging hawak yung wallet niya. Naalala kapag hawak yung wallet. Oo nga. Ano yung masabi mo sa mga viewers? Sa mga viewers na nandito pa rin Sa hanggang mga ngayon, viewers, nanonood pa rin. maraming salamat sa inyo. Tulong niyo sa amin ni ate. Kahit pa paano po raos kami sa tulong ninyo. Pasensya na kayo. Talagang wala na akong masasabi kundi maraming salamat sa inyo. Yan. Thank you po. Franz, Yan. lahat po sa inyo, sa viewers, sa inyo, Kalingap Tata. Wala naman akong ibang masasabi kundi salamat. Maraming salamat. Yan. Siyempre malaking tulong na yun ngayon sa inyo. Pero at siyempre sa susunod, baka may mag-abot naman tulong sa inyo. Dito minsan nakikinto ako nang naghihirap kami. Sabi ng iba dyan, bakit hindi daw ako nahihimag? Sabi ko, totoo naman ay ano man ang itatago ko sa buhay namin. Oo. Oh. Kita naman sa buhay. Kita naman. Kita naman sa buhay niyo, di ba? Si Rosan. Oh, bakit ka nangiti? Nagbangon na ako. Masaya ka na naman. Pagkaligo-ligo niya, nagiga na yan dyan. ko. Ha? Ay, titimplan ko si Tata. Masaya. Sige po, te. Kata, titimplan Oo. kang kape. Ayan. Para Ayan po, Tita Pam Franz, nabigay ko na po kay Rosan po yung allowance niya. Ayan. Ang ganda po pa, tita. Ganda ka? Ay, yun ako. Lipstick ako. Pero naalala mo pa rin yung nangyari sa'yo? Oo, si Mama Franz talaga. Yung lutoan ko. Ah, lulutuan mo si Mama Franz? Yung lutoan ko. Lulutuan mo? Oo. Sana, dahin na, Ay. nalip- Mapunta daw siya kay Mama Franz. Nalulutuan daw niya ng fried chicken. Ah, lutuan mo? Alam mo magluto ng fried chicken? Mahugas daw siyang pinggan si Mama Franz. Maluto akong fried chicken. Maluto akong fried chicken. Patata. Marunong na ako. Oo, ako alis ay pinapakape muna ako ni nanay. Oh. Ganyan ka maasikaso po si nanay. Mama ni Rosan. Kaya mga kalingap. So ayan, hanggang dito lang po ating vlog mga kalingap. At ako po ay uuwi na, baka maabutan po tayo ng ulan mga kalingap. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat po mga kalingap. Saan muna na ako? Ingat kayo dito ha. Nay, kayo na pong bahala ha, sabi ko. Okay po. Bye bye. Bye bye Rosan. Okay po te. Ayan, sige. Ayan po mga, so ayan po mga kalingap. Ay muli natin binisita si Rosan. So ayan, nakakalungkot po na nailalan yung nangyari sa kanya. Sa kabila po ng pinagdaanan niya. At hanggang ngayon naaalala pa niya ginawa sa kanya. Ayan ang bahay nila Marian. Oh. Bahay na Darlene. Oh. Ayan, oh. Kapit-bahay lang po sila ni Darlene po mga kalingap. So ayan. Ako po uuwi na po at baka maabutan naman ako ng ulan mga kalingap. So ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking channel. Kay Kalingap Tata po mga kalingap, kahit na medyo mababa ang views natin kay Rosan, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong natin sa kanya po mga kalingap. At syempre maraming salamat po kay Tita Pam Franz sa patuloy pong suporta kay Rosan, na kahit na may bagyo, may mga sakuna po dito sa Mantagbak, dito sa Bicol, sa Daet, ay andyan pa rin kayo para tulungan po si Rosan. Kaya po nagpapasalamat sa iyo Tita Pam Franz, sana bigyan ka pa ni Lord na maraming blessing, maraming biyaya, siksik at liglig po na umaapaw po mga kalingap. Kaya thank you po. Ingat ka lagi, Tita Pam Franz. At siyempre mga kalingap, huwag natin kalimutang suportahan po ang ama ng kalingap na si Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at siyempre kay Kalingap. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap. Bye-bye po.